Ninong, maraming salamat po, mahal ko po kayo. Ang naririnig ko na sabi ng anak ko, habang kausap nito ang ninong niya, matapos na magbigay ito ng pamasko sa anak ko. Pero dahil nasa palaruan ang anak ko, hindi nagkita ang magninong, kaya iniwan na lang sa bahay ang sobre. Pero dahil sa pamasko ni kumpare sa anak ko, doon ko pala matuklasan ang ginagawa ng misis ko at ni kumpare na ninong ng anak ko, na hindi ko akalain na magagawa nila sa akin iyon. Welcome sa Kwentong Masarap. Kung ikaw ay bago lamang na napadpad sa ating channel at nais mo ng ganitong mga content, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like at share ang ating mga videos. Maaari rin kayong mag-comment sa ating comment section. If meron naman kayong mga story na tulad nito, maaari ninyong isend sa ating email account na nakalagay sa ating description. Ngunit kung sa iyong palagay ay hindi nararapat sa iyo ang temang ito, huwag na lamang pong manood at scroll down na lamang. Maraming salamat. Ako si Gaston. Isa akong inspektor ng isang agency ng mga gwardya. Madalas ay sa gabi ako duty. Nag-ikot sa mga hawak naman kliyente kung maayos ba ang serbisyo nila at nagagawa ba ng tama, kaya madalas ay wala ako sa bahay. Dahil malalayo ang mga kliyente namin, madalas ay ang misis ko lang at isang anak ang naiiwan sa bahay. Ang misis ko naman ay 35 years old na at medyo malayo ang agwat ng edad namin dahil ako ay 50 na anyos na. Nakilala ko ang asawa ko sa isang bidding na isinagawa para magbigay ng security sa isang malaking kumpanya. Siya ay isa sa mga ipinadala ng agency nila na magrepresentanti sa kanilang kumpanya, pero dahil sa tagal ko sa trabahong ito, masasabi ko na bihasa na kami at alam na namin ang kalakaran kung paano mananalo, kaya nang nanalo kami sa bid, lumapit ito sa akin. Nagtanong kung ano daw ang ginagawa namin na diskarte para mananalo kahit daw matataas ng price namin. Simula noon, naging close na kami. Hindi ko rin akalain na magkakagusto ito sa akin. Sa kabila ng edad ko at hindi naman kagwapuhan, alam ko kasi na maraming nanliligaw sa misis ko noon. Hindi naman nakakapagtaka. Dahil totoo naman na maganda si misis at sa edad ng misis ko noon na 24, tuluyan na itong sumama sa akin. Nalabis ko naman ikinatuwa. Ang galing mo talaga, Brad. Nadagit mo ang tao ng kalaban natin agency. Ang malupet pa dito ay sumama pa sa'yo, sa bagay binata ka naman, sabi pa ng aking kasama. Sa bagay binata ka naman, sabi pa ng aking kasama. Pihikan kasi ito, akala ko nga tatandang binata. Ang sabi ng aking kasama madalas sa pagro-roving na naging kaibigan ko na rin. Matapos na magpakasal kami ng misis ko na si Angela, saksi ang mga kasamahan ko sa aking trabaho ng pagmamahalan namin ng aking asawa. Siyempre kinuha ko rin silang ninong ng naging anak namin. Maraming salamat sa inyo. Ang sabi ko nang unti-unti nang nagpapaalam ang mga bisita at kumpare ko na ninong ng anak namin ni Angela. Matapos na pabinyagan ko ang unang anak namin. Pere, mauna na ako. May duty pa ako bukas. Paalam naman ng aking kumparing si Modesto. Si paring Modesto ay kasama ko rin sa agency. Magkalapit lang ang bahay na tinitirhan namin. Si Mrs. ang kumuha sa kanya para gawin itong ninong dahil kilala niya ito. Noong sumasama pa ang asawa ko sa pagbid sa kanyang dating agency na pinapasukan niya, doon din kasi galing si paring Modesto bago lumipat sa agency na pinapasukan ko. Dahil sa hindi nila pagkakaunawaan ng kanyang hepe, magtatagal ka ba sa Davao? Ang tanong ng misis ko sa akin, dahil ipinapadala ako ng agency sa Davao para sa retraining ng mga gwardya na hawak namin para sa bagong opisina na magbubukas. Kami kasi ang nanalo para magbigay ng security. Hindi naman siguro, uwi din ako at babalik na lang ulit. Bakit hindi ka lang kaya mag-stay muna doon? Hanggang sa matapos ang ginagawa mo, sayang naman ang pamasahe mo at pagod. Agency ko naman ang nagpro-provide ng pamasahe, kaya wag ka mag-alala. Saka ayaw ko kasi na matagal na mawalay sa'yo. Na-miss kita, pabirong sabi ko. Talaga lang ha? Kahit nandito ka, wala naman nangyayari, ang sabi ng misis ko, na sa tingin ko ay biro lang, pero parang may ibig sabihin, diabetic kasi ako. At araw-araw ay nag-i-inject ako ng insulin. Isa sa mga epekto ng sakit ko ay ang pagiging walang gana. Kailangan pilitin ko talaga
Umiinom naman ako ng mga herbal at food supplement, kaya kahit paano paminsan-minsan, masigla din ako. Pero siguro, dahil may edad na rin at sa katakawan ko noon sa soft drink, kaya ganun ang nangyari sa akin. Nagpasalamat na lang ako, dahil hindi tuluyan nasira ang aking kidney, mabuti na nga lang at kahit paano, nakahabol pa ako ng isang anak. Naunawaan ko naman ang misis ko dahil bata pa ito, at palagay ko normal lamang iyon. Binabawi ko lang sa ibang paraan. Kaya lang dahil nga sa aking edad rin, palala ng palala ito, minsan ay nadidismaya ang aking asawa. Hindi na nga lang ito nagsasalita sa akin, pakiramdam ko tuloy, inutil na ako, kaya naman para sumaya lang ang misis ko. Binibigyan ko ito ng pera, para ibinili niya ng mga gusto niya, kahit na mabaon ako sa utang at loan sa kumpanya. Iyon na lang ang alam ko na paraan, saka isa naman talaga na magpapasaya sa ating mga asawa ay dapat meron kang pera. Hindi sila nagugutom at nabibili niya ang mga gusto niyang bilhin, pero nitong nakaraan buwan lang ay may napapansin ako sa aking asawa na parang laging masaya. Nagtatanong lagi ng mga schedule ko at kung kailan ako uwi na dating. Hindi naman niya ito itinatanong, alam din kasi niya na bigla-bigla na lang din akong umuuwi. Pari, may ibibilin sana ako sa'yo. Medyo magtatagal kasi ako sa Davao. Tutal malapit lang ang kalang sa bahay mo. Makikisuyo naman na pasilip-silip ang mag-ina ko. Silang dalawa lang kasi doon, tapos pareho pang babae. Mahirap na. Sa panahon ngayon, ang text ko kay paring Modesto, para hindi ako mag-alala na habang nasa malayo ako, walang ibang kasama ang misis ko at isang anak namin. Sige pare. Walang problema, tuwing umaga, bago ako pumasok, dadaan ako sa bahay ninyo. Sagot naman ito sa akin. Iyon nga ang madalas na ginagawa ko. Kapag may malayo ako na pupuntahan at ilang araw ako magwawala si paring Modesto na ninong ng anak ko. Ang napagkakatiwalaan ko na magbantay sa aking mag-ina. Papa, pumunta si ninong nito, may dalang ulam, saka sabay nga kaming tatlo kumain. Ang chat sa akin ng aking anak, nang kumustahin ko, si mama mo, anong ginagawa? Kausap ni ninong, doon sa may kwarto, may pinapaayos yata si mama. Sagot naman nito, matulog ka maaga ha, may pasok ka bukas, bilin ko pa sa anak ko, dahil maggagabi na yon. Opo papa, sabihin ko rin kay ninong na maaga kami matulog. Reply pa nito sa akin, napaisip tuloy ako sa sinabi ng anak ko, bakit sasabihin niya sa ninong niya iyon? Ibig sabihin doon natutulog si paring Modesto sa bahay. Anak, dyan ba natutulog ang ninong mo? Tanong ko muli. Hindi po papa, sagot naman ng anak ko, narinig ko lang kasi. Kaninang umaga, sabi ni mama, kay ninong na, pare ang bilis gumising yan, kahit katatapos lang natin. Sabi pa sa chat ng anak ko, wala yun anak, wag mo na lang pansinan, sabi ko pa, sa anak ng kausapin ko. Dahil baka kung ano ang isipin ng anak ko, baka hindi lang niya naiintindihan ang narinig niya na pag-uusap ng ninong at mama niya, pero alam ko na matandain ang anak ko kahit na 6 na taon pa lang ito. Alam ko na hindi ito nagsisinungaling sa nakikita niya, kung totoo ang sinabi ng anak ko, maaring may ginagawa si paring Modesto kay misis, kapag wala ako, hindi maari ito. Matapos ko magtiwala sa kanya, lolokohin pa niya ako. Wala siyang utang na loob matapos na ipasok ko siya ng trabaho. Mula nang umalis siya sa dati niyang agency, ito pa ang igaganti niya sa akin, at ang misis ko na pinababantayan ko sa kanya, ay sinasalakay pala niya. Ang maganda kong misis, pumapayag naman sa kumpare namin. Ang samut-saring katanungan ang pumapasok sa isipan ko, halos hindi na ako makapaghintay sa oras ng balik ko sa bahay. Hindi na rin ako talaga mapakali. Hindi ako makakapayag na diligan niya ang misis ko, kahit na nagkukulang ako sa kanya. Hindi katwiran iyon para maghanap siya ng iba. Ninong salamat dito. Chat ng anak ko sa ninong niya, sabay na kinunan ng litrato ang perang ibinigay ni paring Modesto sa anak ko, at I send sa kanya, ang dami nito ninong, mahal mo talaga ako. Ito pa ang nabasa ko na chat ng anak ko sa ninong niya. Para sa'yo yan inaanak, dahil mahal ka talaga ni ninong. Noon hindi ako nag-isip pa ng kung ano, sa aking asawa at kay paring Modesto, dahil sa tiwala ko sa kanila, pero ang pagtitiwala ko pala sa ninong ng anak ko, ang sisira sa relasyon naming mag-asawa. Matanda na talaga at inutil pa sa kama ang asawa ko.
Walang-wala sa performance na ginagawa mo. Sana magtagal pa siya doon sa assignment niya para lagi tayong masaya. Namimiss nga agad kita. Mabuti na lang hindi naghihinala si pare sa'yo. Kasalanan naman niya. Hindi na niya kaya ibigay ang gusto ko. Sabi pa ng aking asawa sa kumpare namin, ang pag-ingatan mo ay ang asawa mo paring Modesto. Dahil maingay ang bunganga noon, baka maghinala at mabuko tayo. Ang mga conversation na nabasa ko sa cellphone ng aking mahal na asawa. Matapos nabuksan ko at basahin ang mga text nito, habang nasa banyo ito at naliligo, dahil sa pagdududa ko, napagtagpi-tagpi ko na ang sitwasyon. Hinala ko na may ginagawa nga na kalokohan ang asawa ko at ni paring Modesto. Nagkatuto na, mukhang marami pa siguro silang pinag-usapan, kaya lang para nabura na, at ito na lang ang natira. Kaya matapos na mabasa ko ito, nanindig ang mga balahibo ko at anuman oras ay makakapanakit talaga ako. Hinanda ko na rin ang ibinigay sa akin ng agency na sidearm. Nakahanda na ako na kumprontahin ang asawa ko. Hinihintay ko lang na matapos maligo dahil sa panginginig ng aking kamay at hindi ako mapakali. Hindi porke maisakit ako, gagawin na nila sa akin ito. Sabi ko pa sa sarili ko. Habang hindi ako mapakali sa aking kinaupuan, Papa, may pasok ka ba ngayon? Habang nakayakap ito sa akin, yumakap naman ako sa kanya. Kaya ang kanina na nag-init ko na ulo, pansamantalang nawala at nabaling ang atensyon ko sa aking anak. Wala akong duty ngayon anak, kaya sabay tayo kakain. Sagot ko naman sa anak ko, alam mo Papa, yung kapitbahay natin, si Melanie, kawawa naman, hindi tuloy nakapasok sa school kanina, panay ang iyak lang. Nag-away kasi ang tatay at nanay niya, sinaktan daw ng papa niya ang mama niya, kaya kawawa naman, kanina nga, binigyan ko na lang ng pagkain kasi di pa raw nag-aalmusal. Umalis kasi ang mama niya at iniwan na sila. Mabuti na lang mabait ka Papa, hindi mo inaaway si mama, sabi pa ng anak ko, habang nakakandong ito sa akin. Sa narinig ko mula sa aking anak, parang napaisip ako. Sa plano ko na kumprontahin ang asawa ko ngayon, ayokong mangyari sa anak ko. Ang nangyari sa classmate niya, ikaw naman maligo para presko matulog. Sabi ng misis ko nang lumabas ito sa banyo, na mukhang naglinis ng husto at may hinahanda ang laban, papaligo ka na, mamaya tabi tayong tatlo matulog. Sabi pa ng anak ko sa akin, hindi mo pa oras ngayon, sabi ko sa misis ko. Sa loob-loob ko lang at si paring Modesto na lang ang kukumprontahin ko, kaya nang makatulog na ang aking anak at asawa. Muli akong bumangon, dala ang aking armas, lumakad ako papunta sa bahay ni paring Modesto. Nakahanda akong maningil ngayon oras na ito. Nang alam ko na mahimbing na ang mga ito, nagdesisyon na ako, pagkatapos ko magkarga ng bala. Lumakad na ako, papunta sa bahay ni paring Modesto. Nakahanda na ako sa anumang mangyayari, wala kang utang na loob pare. Ang paulit-ulit na lumalabas sa bibig, habang naglalakad ako papunta sa bahay ni paring Modesto. Pero dahil sa mga 2:00 na ng madaling araw iyon, kaya ang mga aso ng kapitbahay namin ay nagtataholan, kaya bahagya ko. Natinakpan ang aking mukha ng suot ko na sombrero, para hindi ako makilala. Kung sakaling may tao na sumilip sa bahay nila, pagdating ko ng bahay ni paring Modesto, dahan-dahan ako na dumaan sa pintuan sa likod ng bahay nila. Dahil kabisado ko ang bahay nila, alam ko kung paano ito buksan, kaya walang kahirap-hirap ako nakapasok sa loob dahil sanay ako sa gabing duty. Kaya sanay ang mga mata ko sa dilim. Nakapasok ako sa loob ng bahay ni paring Modesto nang walang anumang ingay. 2 ang kwarto ng bahay ni paring Modesto. Kaya ang unang sinilip ko ang sa anak niya, dahil wala naman pinto ang kwarto, kaya hinawi ko lang bahagya ang kortina. Nakita ko na mahimbing na natutulog ang 2 anak ni paring Modesto, pero dahil si paring Modesto ang sadya ko. Tumuloy ako sa kwarto niya, habang papalapit ako, hinawakan ko na ang dala ko na armas, dahil alam ko na meron din ito si paring Modesto, at sanay din itong humawak ng armas kaya bago pa niya mabunot iyon, unahan ko na siya. Pagdating ko ng pinto ng kwarto, dahan-dahan ko itong binuksan, dahil hindi naman ito nakalock, dahil sa mahinang ilaw mula sa dim light na aninag ko ang nakahiga sa kama. Hindi ko nga lang sigurado kung sino,
kaya dahan-dahan ako lumapit, pero nang makalapit ako, napansin ko na isa lang ang nakahiga at nakakumot ito. Dahan-dahan ko na hinila ang nakatakip na kumot, pero nang matanggal ko na ito, tumambad sa akin ang magandang asawa ni Paring Modesto. Nakasuot ito ng napakaigsing short at pantulog na manipis na damit, kaya kitang-kita ko ang kabuuhan ng katawan ng aking kumare, kaya ang kanina lang na galit na nararamdaman ko kay Paring Modesto, ibang galit na ang pumalit. Pero nagpalinga-linga pa rin ako, asan kaya si kumpare? Duty kaya ito sa trabaho ngayon? Ito ang nasa isip ko, habang nakatayo ako at nakatingin sa misis niya na kumare ko, habang mahimbing na natutulog. Napakaganda pala ng katawan ng misis mo pare, pero bakit pinakialaman mo pa ang misis ko? Bakit hindi ka nakontento sa asawa mo? Ang sabi ko sa isip ko, habang patuloy ko na pinagmamasdan ang aking kumare, habang tulog ito. Pero may naramdaman ako na hindi ko maipaliwanag bakit nag-iba ang pakiramdam ko at sa muling pagkakataon. Tumayo ang flagpole ko na kung tutuusin ay nahihirapan na gawin ito ni Mrs. kahit na sumayaw pa sa harap ko. Pero bakit kay kumare na asawa ni Paring Modesto, iba ang nararamdaman ko, wala naman akong ginagawa, pinapanood ko lang si kumare habang tulog, pero ibang galit na talaga ang nararamdaman ko. Kaya ang kaninang paghihiganti ko na naiisip kay Paring Modesto ay muling nagsidhi dahil sa pakikialam niya sa misis ko, ito na ang pagkakataon ko para gumanti. Gaganti ako ng walang anuman masasaktan, sabi ko pa sa sarili ko, habang dahan-dahan akong lumapit kay kumare, pero unang dampi ko pa lang. Modesto, dumating ka na pala, ilock mo na lang ang pinto ng kwarto, iniwan ko kasi nabukas yan. Para pagdating mo, hindi na ako tumayo pa, mahinang sabi ni kumare, kaya ako ay sandaling huminto, pinagmasdan ang susunod na galaw ni kumare, ilang sandali pa ay tumalikod ito sa akin, at itinuloy lang ang pagtulog. Kaya tulad ng sabi ni kumare, inilak ko ang pinto ng kwarto at muling lumapit sa kanya. Yumakap ako mula sa likod habang nakatagilid ito ng higa. Akala ko ba mamaya ka pa? 5:00 uwi. Ang aga mo yata. Mahinang sabi tanong ni kumare, pero ako ay hindi na sumagot, para hindi niya makahalata na hindi si Paring Modesto ang nasa tabi niya, kaya itinuloy ko lang ang nasa isip ko na paghihiganti kay Paring Modesto. Ang kaninang armas ko, na dala-dala, hindi ko na nagamit, itinabi ko na ito sa gilid ng kama, hindi ko akalain na ibang armas pala ang magagamit ko. Ang inaalala ko na ingay na magagawa ko sa plano ko na paghihiganti kay Paring Modesto. Tahimik itong nangyari, pumutok ang dala ko na armas na tanging langit-ngit lang ng kama na gawang ingay. Modesto, abot mo nga yung salamin ko, nandoon, sa ibabaw ng TV, ang hirap talaga ng malabo na ang mata, lalo na kapag madilim, nahihirapan. Tuloy akong pumunta ng banyo, mahinang utos ni kumare, sa pag-aakala na ako si Paring Modesto. Kaya naman sinamantala ko na ang pagkakataon, dahan-dahan na akong lumabas ng kwarto nila, pero nataranta ako nang may marinig akong motor na huminto sa tapat ng bahay ni Paring Modesto. Kaya muli akong bumalik sa kwarto, dahil naiwan ko ang dala ko na armas na nilapag ko kanina higaan nila. Pero nang nakabalik na ako muli sa sala matapos ko na makuha ang armas, nakita ko na bumukas ang pinto. Si Paring Modesto dumating, kaya nagtago muna ako sa may kusina nila, sa ilalim ng kalan nila, katabi ng tangke ng gasol. Doon ko siniksik ang aking katawan. Modesto, yung salamin ko, abot mo. Medyo malakas na utos ni kumare. Si Paring Modesto naman, dali-daling pumasok sa kwarto nila. Nang marinig ang boses ng asawa, anong salamin? Saan nakalagay? Naririnig ko na tanong ni Paring Modesto. Yung salamin ko sa mata, kanina ko pa inutos sa'yo, bingi ka ba? Sabi muli ni kumare, sabay na nakita ko na nagbukas ang ilaw ng kwarto nila. Kanina pa ako nagsasabi sa'yo. Hindi mo ba narinig? Ulit ni kumare sa kanyang asawa, kaya habang nag-uusap ang dalawa, sinamantala ko na ang pagkakataon na lumabas ng bahay, pero habang palabas ako ng bahay, narinig ko na parang nagtatalo ang dalawa, wala ka naman sinasabi, saka anong kanina pa. Sabi pa ni Paring Modesto, ganyan ka naman Modesto, pagkatapos mo makatapos, nagiging bingi ka na. At wala ka nang pakialam sa akin, dinig ko na boses ni kumare,
Anong nakatapos? Ano bang pinagsasabi mo? Pagtatakang tanong ni paring Modesto na parang tumaas ang boses nito. Hay naku Modesto, ewan ko sa'yo, bakit ka ganyan? Kahit kailan talaga, akin na nga ang salamin ko, huling salitang narinig kay kumare. Bago ako kumaripas ng takbo pabalik sa aking bahay, dahil baka may makakita pa sa akin ng mga kapitbahay ni paring Modesto. Nakaganti na rin ako sa'yo Modesto, ang sabi ko sa isip ko, habang muli akong humiga, katabi ng anak ko at ng aking asawa. Ito pala ang pinakamasarap na ganti, nakangiting sabi ko, bago ako muling nakatulog, dahil sa pagod ko, pero napapaisip pa rin ako, paano kaya kung malaman ni kumare ang totoo?